Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ito, maglilinis tayo ng drum brake, rear drum brake ng ating Mitsubishi Expander. Stay tuned! Alright guys, so ito yung ating expander. Naka-lift na siya. Nandiyan na yung mga jack stands natin. Ang expander ay drum brake sa likod. So hindi siya full disc brake sa apat na gulong. Yung harap, disc brake. Okay? So dito, ito yung papakita lang natin na paglilinis, yung drum brake lang. Kasi meron na akong mga videos kung paano linisin yung caliper, yung brake caliper sa harap. So lalagay ko lang sa description yan kung paano nyo linisin. Kasi yung video na yun, tungkol yun sa Montero Sport. So, the same lang naman ng procedure yun. Maski dito sa expander. Okay? Pero ang gagawin ko dito, linisin ko na rin yan. Tapos, i-rotate ko na rin yung mga tires. Kasi kung maalala ninyo, hindi na to pinapagawa sa kasa. So, hindi na ako nagpe-PMS sa kasa. Ako na lang yung nagme-maintain yan. So, rotate ko rin yung tire. Pero sa video ito, papakita lang natin itong paglilinis ng drum brake. Pero actually, meron din akong video kung paano linisin yung drum brake. Yun ay sa Toyota Fortuner. So, nandito rin yan sa description kung gusto nyo panoorin. Kung meron kayong Toyota Fortuner na drum brake, yan, pwede nyo panoorin yun kung paano linisin yung drum brake. Kasi ang procedure na ginawa ko doon, gumamit pa ako ng hammer para matanggal yung pinaka-drum niya. So, gagawin natin dito, yung tornilyo. Napapakita ko sa inyo mamaya. Okay, so yung mga gamitin natin dyan, syempre, gamit kayo ng jack stand, yung mga, yan natin, yan, yung electronic na jack natin. Meron akong video niyan kung saan kayo makakabili at kung paano gamitin. Tapos meron din tayong crocodile jack nandyan. Yan, may tatlo tayong jack stand. Okay? So, lahat niyan yan nasa description kung saan kayo makakabili. Okay, ito, lalo na to, itong electronic jack stand natin. Jack natin, napaka-convenient yan. Pwede nyo dalhin sa sasakyan ninyo para pag emergency, hindi kayo masyadong mahirapan pag-angat ng sasakyan. So, mga gamitin pa natin, ito. Torque wrench, mamaya kapag bilik na natin yung gulong. Impact wrench, pangtanggal ng nuts ng gulong natin. Tapos, socket. Ito ay 21 mm. So, ganito yung ginagamit ko para hindi magasgas yung inyong wheels. Di ba? Yung pinaka-wheels nyo. So, mamaya makikita nyo yan. Kasi ito plastic yung gilid. Yan, kaya plastic siya. So, pag ginamitan nyo ng torque wrench, hindi magagasgas yung inyong wheels, no? Yung gilid ng wheels ninyo. Socket wrench na mayroong 12 ata to. Yan, 12 na socket. Kasi para dito yan. Yan. Ang size nito ay 7, kalagay 7, uno medya, 1.5, no? Okay, ito yung gagamitin natin mamaya doon sa drum para matanggal natin. Hindi na tayo magpupukpok, no? May brake cleaner tayo. Tapos, gagamit tayo dito ng foam wash, no? Ng soap, foam soap. Ito ay manual na foam cannon. Meron akong video niyan kung gusto niyo mapanood. Okay rin yan. Pwede nyo gamitin sa gardening ninyo, sa kotse. Meron din akong automatic na ganito, na di-charge. Ngayon kasi tina-charge ko pa, na low bat siya. So ang gagamit natin manual lang. Tapos ito yung foam soap natin, no? Shampoo. Colored siya para makita ninyo yung shampoo mismo. Nandito na yan, nalo ko na. Tsaka detail brush. Alright, kung meron pa akong gagamitin, makikita nyo naman sa procedure. Okay, so simulan na natin. Okay, gamitin natin ng impact wrench. So, dali lang, no? Kaya kailangan meron kayong impact wrench sa inyong sasakyan. Alright guys, so ito yung pinaka cover ng brake ninyo. Mahigpit ito guys, ano? Nagagalaw ko siya kasi hindi siya naka-handbrake, no? So i-release nyo yung handbrake, yung parking brake, okay? Kapag maglilinis kayo ng rear drum brake para maluwag siya. So tanggalin natin siya using this bolt.
Yung. Alright. So, dumi. Puro dust. Okay? So, ganun lang. So, makita nyo naman na itong dalawang to, nandito siya. Okay? Alright. So, na lang magtanggal ng takip ng inyong drum brake. Alright? So, kadalasan, ginagamitan lang to ng brake cleaner. Okay? Brake cleaner lang. Hini-sprayan lang yan. Tapos na. So, wala kayong gagalawin dyan. Kailangan may adjust. Pagalaw nyo na lang sa iba. Kasi tayo naman DIY lang tayo. Lilinisin lang natin. Hindi natin trabaho mag-adjust. So, kung wala kayong masyadong alam sa brakes, huwag nyo gagalawin. Alright? So, yun lang yung payo ko sa inyo. So, as is lang yan. Kung gusto nyo ng madaling trabaho, brake cleaner lang. Ayos na. No? Sprayan nyo lang yan. Tapos na. Pero ang gagawin natin dyan, sasabunin natin. Alright? Gamit tayo ng drip pan. Ayan. Sorry, madumi ang drip pan. So, gamit din kayo ng ng face mask kasi ito ay masama sa lungs. Oh. Okay. Alright. So, gamitin natin siya ng foam shampoo. So, baka tanongin ninyo, baka mawala yung mga grease pagka ginamitan natin ng foam shampoo. Mawawala talaga. Pero ganun din naman ang mangyayari kung gagamitan nyo siya ng brake cleaner. The same lang din. So, mas maganda na mas malinisan natin siya. Gamit itong shampoo at ng detail brush. Alright? Pump lang natin. Okay. Tapos na ito, babalawan nyo lang. Okay, so okay na yan. So, banlawan na natin, no? Kahit na garden hose lang, okay na. Huwag kayong gagamit ng pressure washer, okay? Bugawan na natin, guys, para mabilis. Okay, balik na natin yung takip niya. Alright, so ganun lang kadali, no, guys? Ayan. So, gawin ko lang yung kabila, tapos salpak natin yung gulong. Okay? Hindi ko na ipapakita yung kabila, pares lang naman yan. Alright, guys? Torque natin siya, guys, no? 80 foot-pounds. Alright. Okay.
So, ganun lang guys, no? Ganun lang maglinis ng inyong rear drum brake sa inyong Mitsubishi Expander. Actually, hindi lang sa Expander yan. Kung ang sasakyan ninyo ay rear drum brake, usually mga sedan, di ba? Subcompact sedan, mga rear drum brake yan tulad ng mga Vios. The same lang din. The same lang din ang procedure. Okay guys? So, remember lang, kapag magkakalas kayo ng drum brake, huwag niyong gagalawin yung mga components sa loob. Okay? Kasi pagka nagalaw nyo yan, mahirap na i-adjust yan. Okay? Tatawag na kayo ng mekaniko. Okay? So, pagtanggal nyo ng takip ng drum brake, yun lang. Linisin nyo lang. Huwag nyo nang galawin yung mga components sa loob. Okay? So, tapos na rin nating linisin yung 4 na gulong at na-tire rotate ko na rin siya. Okay guys, so pasensya na. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Ayun pa rin yung ating Hyundai Castin. Actually, binibenta ko yung Hyundai Castin sa presyong gusto ko lang. No? Siyempre, wala pang 3 taon yan. Pero gusto ko sanang makatipid kasi try natin yung hybrid. Yung mga plug-in hybrid na sasakyan. Binibenta ko siya. Kung interesado kayo, message nyo lang ako. Ano? O kaya mag-comment kayo dito sa video na ito. Maganda yung mga hybrid ngayon. Yung mga EV. Yun ang mga uso ngayon. Nagta-transition na tayo dun sa electrification ng mga automobiles. Though, syempre, pagka hindi mo benta nga sa presyo, sabi ko nga, hindi ko siya bibenta. So, kung interesado kayo, message lang kayo, mag-comment kayo. Okay, guys? Alright? So, salamat sa panonood. Ganun lang linis ng inyong rear drum brake. Gusto yun na mag-like kayo at mag-subscribe. Maraming salamat sa ulitin.